Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel. So for today's video mga ka-farmers ay andito tayo sa ating munting babuyan at magbibigay tayo ng tanghalian sa ating mga baboy. So kung mapapansin nyo mga ka-farmers, yung vlog natin ay more on tanghalian po tayo nandito kasi mas maganda yung brightness mga ka-farmers compared sa kung hapon or sa kung umaga. Yung umaga kasi mga ka-farmers, gising-busy po ako. So, while magpapakain tayo ngayon mga ka-farmers, ay i-share ko din sa inyo yung tamang pagdala or yung tamang pag-transport ng biik mga ka-farmers. Kasi importante po ito. Meron kasi ako nakita na isang buyer na nagre-reklamo siya mga ka-farmers. So, bigyan ko kayo ng tips ngayon. Pero before that, magbibigay muna ako ng pakain kasi ang ingay po ng mga baboy natin dito. Ayan na po sila. Ayan. Nagkalaman na din mga ka-farmers. Ayan, kung makakapansin nyo. At ito naman si Ara. Hello, Ara! Ara! Ayan. So, bibigyan muna natin sila ng pakain mga ka-farmers. Then, si Ara. Pang-snack lang po yung kang Ara mga ka-farmers kasi hindi ko na sana siya papakainin ng tanghali. Ngunit, magbibigay kasi ako sa kanyang mga kapitbahay. So, bibigyan ko lang siya ng kaunti lang. Ayan. At maglalagay muna tayo ng tubig mga ka-farmers para meron silang importante po yung meron silang available na tubig mga ka-farmers. Although ngayon dito, hindi na siya masyadong mainit compared dati mga ka-farmers. Malamig-lamig na po, lalo na itong babuyan kasi namin, napapaliguran siya ng mga puno at meron ding mga saging. So, hindi talaga siya gaano mainit. Pero, okay na ngayon kasi malamig-lamig na po compared talaga nung summer pa mga ka-farmers. Dito kasi ngayon, medyo maulan na po. And bigyan muna natin si Ara ng additional kasi for sure, mag-iingay ito mga ka-farmers. Pag-uusapan natin ngayon mga ka-farmers, yung tamang pagbiyahe ng biik. Meron kasi akong nakita sa isang social media na nagre-reklamo po si buyer mga ka-farmers dahil yung baboy niya or yung biik na nabili niya, pagkailang araw ay sobrang basa po yung dumi mga ka-farmers. As in, basang-basa po daw at ayaw talaga kumain ng biik. So, i-share ko sa inyo ngayon mga ka-farmers for the benefits na din sa ating mga sellers at saka sa ating mga buyers. Kasi hindi naman maganda mga ka-farmers na magtitinda tayo ng mga biik na mapiperwisyo din naman yung ating mga buyers. Kami dito mga ka-farmers, yung mga biik namin, hindi talaga kami nagtitinda na para maperwisyo po yung aming mga buyers. Yes, yung primary purpose natin na nagbibenta tayo mga ka-farmers ay para kumita. Pero dapat na secure din, dapat may seguridad. Na kasi negosyo itong atin mga ka-farmers eh. Hindi na po sila babalik sa atin or hindi na po sila bibili ulit sa atin if ever napiperwisyo sila sa kanilang biik na nabili sa atin. So, yung first po talaga mga ka-farmers, lalo na kapag ibiyay ang motor as much as possible, hindi mainit yung panahon or hindi po maulan. Hindi po pwede yung maulan ang panahon kasi malamig mga ka-farmers. At yung mga biik, syempre, madali silang lamigin. Kapag mainit naman, mas stress naman sila mga ka-farmers dahil sa init. So, kung ibiyahe po natin ang ating mga biik, dapat po sa umaga yung hindi masyadong malamig at hindi naman masyadong mainit. Yung ibig sabihin ko pong malamig mga ka-farmers, yun pong mababasa ng ulan. So, iwasan po natin yung ganyan. At ikalawa mga ka-farmers, kung maaari, wag po yung gamit ay motor. Okay lang siguro kung isa or dalawa na ilagay mo sa sako. Pero para sa akin, stress pa rin yun mga ka-farmers. Kasi na-experience din namin yan. Usually, yan kasi ang ginagamit din namin pag bumibili kami ng biik doon sa may, yung every Sunday na doon mag-meet ang lahat ng mga hog raisers para magtinda ng kanilang mga baboy. Nagmumotor lang po kami at inilagay lang po namin sa sako kasi mas makasave po kami sa gasolina kaysa gagamit pa po ng sasakyan mga ka-farmers. So,
hindi talaga maiiwasan na ma-stress yung mga biik. Pero okay lang yun kasi dalawa lang yun. Pero kapag mga 5, 6, mga ganun, mga ka-farmers, mahirap po yan. Hindi po, dapat meron tayong career na yung ating mga biik ay free po silang makagalaw-galaw. Lalo na kapag malayo po yung pagbiyayan mga ka-farmers, dapat ganyan po. Para hindi po ma-stress yung ating mga biik kasi delikado kapag ma-stress sila mga ka-farmers. Kawawa po yung ating mga buyers. Then, ikatlo, we have to make sure din na yung lugar nila mga ka-farmers na pinaglalagyan natin, walang pwedeng makasugat. Lalo na po yung mga matutulis na bagay, mga ganyan mga ka-farmers, dapat po na malinis. Yan po ang dapat niyong tandaan mga ka-farmers para hindi po ma-stress. Tawa ko sa buyer mga ka-farmers dahil syempre si seller hindi na siya magre-refund. So, para din sa ating mga sellers, nagninegosyo kasi tayo mga ka-farmers. So, alagaan po natin ang mga tao na bumibili sa atin. Isa nga po yan sa rason mga ka-farmers dahil sa amin, kapag ang isang biik, iwawalay namin yan at 30 days. Pero, pinapakuha namin siya at 35 days na. Yung rason po namin dyan ay para makasiguro mga ka-farmers. Kung iisipin, parang nalulugi na kami sa 5 days dahil papakainin pa namin yan mga ka-farmers. So, para sa amin, okay lang po yan. Kumikita pa rin naman kami. Pero at least, yung mga buyers, hindi sila bumabalik sa amin para magreklamo na ganyan po yung nangyari sa mga biik nila. Then, there's one time na meron akong buyer na nagreklamo talaga siya pero mga 2 weeks na siguro yun, nakuha niya yung biik mga ka-farmers. Nagtatai yung biik, basang-basa din. Medyo nababansot na daw po yun. So, nag-chat siya sa akin ulit. So, I replied her na since 2 weeks na po niya na nabili yun sa akin, may possibility na ang nakakos po ng pagtatain niya ay doon na po sa kanila. Posible na bacteria or overfeeding. So, binigyan ko na lang po siya ng advice mga ka-farmers sa dapat gawin. So, na okay naman po. So, yan po mga ka-farmers. Pero, ibang usapan po kapag yung mga biik ay nabili natin today, then tomorrow magtatai po siya. Tulad nito mga ka-farmers, ito. Ayan. Nabili namin yan ng 1,500 each, yung tatlo, then yung dalawa is 1,750. Pero, kinabukasan, or yung pagdating mismo mga ka-farmers, nagtatai sila. So, yung murang presyo ay parang package na siya para sa mga pagbili ng antibiotic, mga ganun, yung para sa mga perwisyo na may bibigay kasi sobrang mura din naman. Wala naman kasing biik ngayon mga ka-farmers na ganyan kamura, diba? So, okay lang naman siya, pero na-okay naman siya mga ka-farmers nung ginamot namin, nag-incheck kami ng antibiotic, then pakaunti-kaunti yung pakain, so na-okay naman sila. Ngunit, ngayon, yun lang problema nito mga ka-farmers kasi kapag madamihan mo ng pakain, magbasa agad ang dumi. So, hindi ka pwedeng magbigay sa kanila ng marami mga ka-farmers. Kaya isa siguro yan sa rason mga ka-farmers na medyo maliit po sila. Ayan, mag 3 weeks na po sila sa akin sa Sunday. Today is Friday. Din sa Sunday, mag 3 weeks na sila mga ka-farmers. Pero ayan, ganyan pa po sila kaliit. Pero yung target ko po dyan is mga July 10. I-dispose ko siya. July 10 to 15 mga ka-farmers, mga ganyan, i-dispose ko na siya kasi merong paparating na fiesta dito. So, yan po yung purpose ko kung bakit nag-aalaga ako ng lechonin ngayon. So, yan lamang po mga ka-farmers. Itong si Ara ko, ito yung panginahin ko. Ayan, pit train. This is my first time mga ka-farmers na mag-alaga ng pit train. Kasi yung mga naalagaan namin ay mga large white at landrace. Then ito, pit train. I-try ko mga ka-farmers. Then kung mag-hit na siya, kung nasa tamang edad na siya, ay pabarakuan ko siya ng dorok. I-try ko po kung maganda po ba yung resulta mga ka-farmers. Ayan. Hi, Ara. Hi, Ara. Yan. Sobrang close kami ni Ara mga ka-farmers. So, yan lamang po mga ka-farmers ang dapat ninyong tandaan na kung nagtitinda kayo ng biik, dapat na isipin din natin yung ating mga buyers na hindi sila maperwisyo lalo na kapag magtatai or hindi pa kakain yung ating mga biik. So, thank you for watching mga ka-farmers. Sana po ay makatutulong sa inyo ang video ito. Huwag niyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload.
Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye-bye.